Yon, what's up, shout out mga kapatid, kamusta po, welcome back po sa ating channel. For today's video, may nag-comment na naman po ang ating kaibigan na walang sawa sa pagko-comment. At ito po ang kanyang comment. Ipinupukol niya po na hindi daw po nasusunod yung ibigin mo ang iyong kaaway dahil sa ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo at MCGI na pagbabanatan at pagsisiraan daw. So gusto ko lang pong ipaliwanag sa kanya sa part na yan. Gusto ko pong maintindihan niya. Sinuri ko rin po yan yung part na yan. Bilang isang mananampalataya po siguro kaibigan, Tonet Baguis. Bilang isang mananampalataya po, normal po ang ipagtanggol mo ang iyong paniniwala at pananampalataya. Lalo na po kung may naririnig kang hindi maganda patungkol sa iyong pinaniniwalaan at sa iyong pananampalataya. Tama po ba? Sinasabi mo lamang pong nagsisiraan ang dalawa dahil sa iyong mga nababasa, dahil sa iyong mga nababalitaan. Normal din po iyan dahil mga tao po ang Iglesia ni Cristo at MCGI. May mga emosyon po sila na kung minsan ay sumusobra, na kung minsan ay lumalagpas sa limitasyon, kaya nakakapagbitaw ng hindi magagandang salita. Dahil tayo po ay tao lang. Pangalawa, ang dalawang relihiyon na to ay may pinaniniwalaan na kailangan mong sirain yung mga maling aral at maling paniniwala. Kaya po sila nang iniisip na kailangan pong sirain yung maling paniniwala at pananampalataya. Kaya kung mababasa mo sa kanilang mga pagdidebate, diba, sa kanilang mga sagutan, ay akala mo nagsisiraan sila. Bakit? Kasi nga pareha sila nang iniisip na kailangan nilang sirain yung mga maling paniniwala at pananampalataya. At syempre bilang mananampalataya ka nga, kailangan mo talagang ipagtanggol yung iyong pananampalataya at paniniwala doon kung nasaang relihiyon ka. Ikatlo kaibigan, yung ipinupukol mo sa aming mga INC at sa mga MCGI ay ginagawa nyo rin. Di ba pinagtatanggol nyo rin yung inyong pananampalataya? Naglalabas din kayo ng kung ano-ano patungkol sa Iglesia ni Cristo, patungkol sa iba pang mga relihiyon at kanilang paniniwala at pananampalataya. Tama. Yan ay dahil mananampalataya rin kayo. Yun nga lang, iba nga lang yung inyong paniniwala at pananampalataya gaya ng MCGI at iba rin sa aming mga Iglesia ni Cristo. Kaya kaibigan, bago mo ipukol yung bato sa iba, isure mo muna na hindi ninyo ginagawa. At saka kaibigan, paano mo naman nasabi na hindi iniibig ng Iglesia ni Cristo ang kanyang kaaway? Sa katunayan nga niyan, napakaraming relihiyon ang tinutulungan din ng Iglesia ni Cristo. May mga relihiyon din na tinutulungan ang mga INC. At isa na nga sa relihiyon na tinutulungan ng Iglesia ni Cristo, lalo na noong pandemic, ay ang Iglesia Katolika Romana. Ang mga miyembro ng St. Francis of Assisi nagpasalamat sa Iglesia ni Cristo. Sabi ni Reverend Priest Isaac Monsanto, humingi na sila ng tulong sa pamamahala ng INC dahil wala silang nakuhang donasyon mula sa mga international organization. Malaking tulong anya ito para sa kanilang organisasyon ngayong matindi ang krisis at maraming may hirap ang nangangailangan. Magandang Isa rin po ang relihiyon ninyo na natulungan ng Iglesia ni Cristo, kaibigan. Yung sinasabi mo na hindi natutupad ng Iglesia ni Cristo, iba po yung salita sa tunay na nangyayari at tunay na aksyon. At ito rin talaga ang napagmasdan ko. Kapag ang mga Iglesia ni Cristo nagtatanggol sa kanilang pananampalataya at paniniwala, napagmasdan ko ito. Magalang silang sumasagot. Mahinahon silang nakikipagsagutan.
Mahinaon silang nagpapaliwanag, maayos nilang ibinabato yung kanilang salita. Yun ang napagmasdan ko sa mga iglesia ni Cristo. Kaya natutuwa rin ako kapag nakabasa ako ng mga comment, ng mga pinapanood ko, maayos nilang idinideliver yung kanilang salita. Hindi nila dinadaan sa emosyon o sa galit. May mga ilan nga lang siguro hindi kinakaya yung emosyon nila, diba? Kaya parang nagagalit sila. Pero karamihan sa mga kaanib, yun ang napagmasdan ko. Maayos silang nakipagsagutan, maayos nilang ibinabato yung kanilang pananampalataya. Ngayon kaibigan Tonet na Bagwis, ibabalik ko sa iyo yung tanong. May mga ipapanood ako sa yung video at sa mga kapatid, sa mga manonood ko. Pagmasdan po natin kung nasusunod po ba nila yung pag-iibigang magkakapatid naman. Itong mga bidyong ito, malalaman natin kung iniibig nga ba talaga nila yung kanilang kapatid sa pananampalataya, sa kanilang mga aksyon at sa kanilang mga ginagawa. So panoorin po natin, ito po yung unang video. Traslasyon sa kanila pong poong itim na Nazareno. Ito po yung video. Ayan, sa tingin nyo mga kapatid, mga kakalbo, nasusunod kaya nila yung pag-iibigang magkakapatid sa mga eksenang yan, sa mga aksyon na yan? Kailangan mong saktan yung iyong kapwa, kailangan mong sapakin, hatakin, sakalin, para lang hindi siya makaakyat doon sa puon. Diba? Anong klaseng tradisyon yan? Nagkakasakitan, may nahihimatay, may naiipit. Unang-una sinasabi ng Biblia, panatilihin ang kaayusan. Sa tingin mo kaibigan, may kaayusan ba sa ganyang klaseng mga eksena? Next video, ito pong next video, mukhang sumobra naman po si Father sa pag-ibig sa kanyang kapatid. Ito po, panoorin. Mga paps, sermon ang inabot ng isang pari mula sa isang pamilya sa Pampanga. Nahuli kasi si Father na nakikipagtalik sa isang pamilyadong doktora. Magbabalita si Gary De Leon. Galit na galit ang lalaking ito habang hinahampas sa harap ng pari ang kanilang family portrait sa isang simbahan sa Pampanga. Iniabot na rin ng lalaki sa kausap na pari ang gamit ng kanyang misis. Sa video, binigkas din ng mister ang isa sa 10 utos ng Panginoon. Mukhang sumobra naman si Father sa kanyang pag-ibig. Sa tingin mo kaibigan, nasusunod ba yung salitang pag-iibigang magkakapatid dyan at ipinagagawa ng Bible? Diba hindi? Sumobra pa at nagkasala pa. Kaya kaibigan, bago mo ipukol, bago ka magpukol ng bato sa iyong kapwa, siguraduhin muna natin na wala ring maipupukol sa atin. Dahil tao tayo, lahat tayo nagkakamali at nagkakasala. Minsan nga, yung ipinupukol natin, mas malala pa pala tayo doon. At yung pinupukulan natin, yung papala yung matitino at talagang tunay na maayos. Part na to talagang sa Iglesia ni Cristo ko, dahil dito ko nasaksiyan ang tunay na aral, ang disiplina at tunay na kaayusan. So yun lang, sana may natutunan ka kaibigan, at sana pinanood mo tong video ito para hindi ka naman comment na lang ng kung ano-ano. Salamat din po pala sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa channel kong ito. Medyo palit na po ng paliit ang aking views, pero okay lang po. Ganun po talaga siguro. Maraming salamat po. Thanks for watching.